Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na iniimbestigahan nila kung may nalabag ba na proseso ng kapulisan sa pagsisilbi ng search warrant kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, nakatutok si Ian Cruz. Sa nakalap na report ng Camp Crame, kahit ang direktor ng PNP Region 8, hindi raw nasabihan ng CIDG Region 8 trading team ng isilbi ang search warrant sa Leyte Sub-Provincial Jail sa Baybay City para halugugin ang selda ng napatay na si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Nag-text lang daw kay CIDG Director Chief Superintendent Roel Ubusan si CIDG Eastern Visayas Director Superintendent Marvin Marcos para ipaalam ang tungkol sa operasyon. May mga nagsasabi tuloy, kaduda-duda ang nangyari, maging ang mismong pagsisilbi ng search warrant sa isang taong nakakulong na. Why should a search warrant be requested doon sa isang government facility which is under the control of government already? Number two, the time when the search warrants were executed, pwede namang gawin sa araw, hindi sa gabi o kaya sa dawn. Yun po ang mga question mo. Number three, wala pong lumalabas na resulta ng cross-examination ng judge na nag-issue ng search warrant doon sa deponent. All the signs of a summary killing are there unless all the issues or questionable actions on the part of the operating officers would be answered by them appropriately. Wala po sa batas that the search warrant may not be implemented in a government facility. Ipinagtanggol naman ni Superintendent Marcos ang operasyon. Yung operasyon po ng CIDG is a legitimate operation. Hindi po ito operasyon na tamba o bigla na lang nagkaputukan sa kalsada. Nag-apply po ito ng proseso ng pag-apply ng search warrant hanggang sa pag-implement. Kaya hindi po ito ituturing na masasabing EJK. Tiniyak ng National Headquarters na iniimbestigahang mabuti ang pangyayari at kung may nalabag sa police operational procedure. Bago napatay sa umunay shootout si Espinosa, ilang beses na ito nagpahayag ng pangamba para sa kanyang buhay. Nang maglabas si Pangulong Duterte nitong unang araw ng Agosto ng shoot-on-site order laban kay Espinosa at sa anak niyang si Kerwin, kinabukasan ay nagpakita na kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang alkalde. Inamin pa niyang isang drug lord si Kerwin. Ilang araw siyang nanatili sa White House sa Camp Crame at habang naroon siya, nagkaengkwentro ang mga pulis at mga tauhan ni Espinosa sa paligid ng kanilang mga bahay sa Albuera, Leyte. 6 ang napatay ng mga otoridad. August 10, ni-raid ng pulisya ang bahay ng mga Espinosa sa Albuera kung saan nakuha ang 88 million pesos na halaga ng shabu, armas at gamit sa paggawa ng bomba. August 16, nakabalik sa munisipyo si Mayor Espinosa pero paglipas ng 7 araw, sumuko sa hepe ng Albuera Police. Ayon kay Chief Inspector Jovi Espenido, hiniling ng alkalde na mailagay sa police custody kapalit ng pagsisiwalat sa malalaking personalidad na nagpoprotekta raw kay Kerwin. Makalipas ang 1 oras, tinambangan sa Tacloban City ang abogado ng mga Espinosa na si Attorney Rogelio Bato. September 30, patay rin sa pamamaril ang dating live-in partner ni Kerwin na si Analu Liaguno sa Cebu City. October 5, inaresto si Espinosa dahil sa nakuhang droga at armas sa raid sa kanilang bahay noong Agosto. October 12, naghain ng not guilty plea si Espinosa kaugnay sa kasong illegal possession of firearms. 5 araw kasunod nito, naaresto ang anak niyang si Kerwin sa Abu Dhabi, UAE. Pero hindi pa siya naiuwi sa Pilipinas. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.